Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nais ngayon ng mga dating kadre at dating rebelde na isapubliko at ipaliwanag kung magkano ang pondo na ibinibigay ng pamahalaan sa mga komunista na nasa Kongreso. Si Almar Forzuelo magbabalita. Hinamon ngayon ng mga dating kadre at dating rebelde ang Kongreso na ipakita at ipaliwanag sa publiko kung magkano ang ibinibigay na pondo sa mga komunistang kongresista na sina Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Arlene Brosas ng Gabriela Party List. Partikular na binanggit ng dating kadre na si Peter Caramon Mutok ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Anya, tanging hiling nila kay Congressman Romualdez na isapubliko ang pondo ng mga nabanggit na kongresista. Ang layunin namin dito ay i-confront yung issue. I-confront yung issue sa Kongreso nitong tatlong bugok na to. No? Paliwanag nila. Paliwanag ni Speaker Romualdez, magkano binibigay mong pera dito. Ang hilingin natin dito kay Speaker Romualdez ay, sabi nga ng mga Kastilali, magkwenta sa klaras tayo. No? Magkano ba binigay ninyo dyan sa tatlong bugok na yan? Magkano ba ang inalat ninyong pondo diyan sa so-called Makabayan Block na yan? Dagdag pa ni Caramon na natatakot siya dahil tila ang Kongreso pa umano ang nagpopondo sa armadong pakikibaka. Ang nangyayari dito effectively, nakakahiya ito at nakakatakot. Ang House of Representatives ang nagpopondo ng armed struggle. No? Isipin niyo, nandun mismo yung tatlo na yun, ha? Sinasabi nila, nag-i-issue sila ng red tagging, na legend, na kung ano-ano. Samantalang, mga komunista sila. At sinasabi namin na sila ay komunista. We're not only red tagging them. We are identifying them. Para naman sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis na kapag nagpatuloy ang pagkanlong ng Kongreso sa Kamatayan Block ay para na rin nagigisa sa sariling mantika ang mga Pilipino. Paliwanag nito na ginagamit lang ng Kamatayan Block ang batas para gamitin laban sa mga Pilipino. Lulutuin natin ang sarili natin sa sariling mantika natin. Halimbawa, habang nag-uusap tayo ngayon, inilusot nila sa second reading ang panawagan na an act providing protection against interference of labor unions. Niluloko ang batas para gamitin laban sa atin. Tanong ngayon ni K. Eric sa Kongreso, how long shall we endure that the very halls of Congress that we have, that should be the bastion and repository of acts that shall protect our people from all interest groups and partisan operatives that destroy our country and our democracy, will now become an instrument to promote the agenda of those who want to overthrow the government, inside the government. For how long shall we endure that? Yun ang dapat na tanong kay Martin Romualdez. Samantala para naman kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC, maituturing na kiss of death ang makipag-alyansa sa Kamatayan Block na nasa Kongreso. At yung tinatawag namin nila Eric, no, at saka mga nasa SMNI na nakita natin, makipagkuntsabahan kayo dyan kay Franz Castro. Siguraduhin namin yon. Kami ay talagang sisingilin kayo ng kasaysayan at sisingilin kayo ng taong bayan dyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.